Okay, good morning, a pleasant morning, everyone. So, for today's video, nandito tayo ngayon para tayo ay magkaroon ng orientation pagdating sa BPP. Okay, so, I am your trainer, Dariela Torre, trainer anong qualification? Okay. So, para malaman ninyo yung background patungkol sa ating training center, ang ating training center ay Genesis Colleges Incorporated. So, si Genesis ay merong ino-offer na senior high school na libre, and as well as meron din tayong diploma in hospitality technology and also yung mga TESDA short courses. Okay? So, may tanong ba kayo sa ating TESDA center or tawag dito? Training center? Wala naman? So, okay, proceed tayo. So, syempre, pagdating sa training center, gusto nyo malaman saan ba ang CR? Syempre kayo, pag gusto nyo mag-CR, tatanungin nyo saan may CR, dapat maalam nyo kung saan. Diba? So, dito, meron ako ipapakita sa inyo yung ating CBT area or yung competency-based training area. So, ito yung magiging shop layout natin. Okay? Ito yung magiging training natin, training ground. So, ito ang entrance natin. So, sa entrance, sa kaliwa niya, merong quality control and trainers resource area. So, dyan makukuha yung mga modules or CDLM na ginagamit para tayo ay mag-aral ng patungkol sa inyong qualification. Then, dito naman, sa quality control, saan nilalagay or represent lahat ng mga niluto ninyong mga product or baked products. So, dyan yung ilalagay, represent sa trainer ninyo. And, nandito naman sa harap ng entrance yung computer laboratory kung saan pwede kayo dyan mag-research ng mga recipe. Gusto nyo malaman yung recipe ng egg pie, dyan kayo mag-research or kung ano mang pwede nyo hanapin. And, merong mga contextual learning laboratory. Dito, makikita ninyo nandiyan ang supplies and yung mga tools. So, dyan yung kukunin kapag kayo ay mag-bake. Nandiyan yung tools. Kumari, kailangan nyo ng spatula. Kailangan nyo ng wire whisk. So, dyan yung kukunin. Sa supplies, nandiyan yung mga harina, margarine, butter, and kung ano-ano pa. At tabi noon, yung ref. Nandiyan yung mga gatas. Ano pa? Ano pa ang mga products na nilalagay sa ref? Butter. Flour nilalagay ba? Cheese. Ano pa? Asukal nilalagay sa ref. Ice. Syempre, nilalagay sa ref. So, kamwari, gumawa kayo ng tart. Diba yung tart, gumawa kayo. So, yung doon, nilalagay sa ref. Pinagre-rest doon. Okay? So, dito naman ang ating working table. So, dyan tayo nagmamasa or naghahalo ng mga mixture. Then, katabi noon yung oven. Yung oven, yung ibabaw noon merong stove. So, pwede natin dyan lutuin yung mga palaman ng egg or kung ano-ano. Okay? Then, lavatory. Nandiyan ang lavatory, yung hugasan. Yung sink. Nandiyan yan. Oo. Then, katabi noon, yung waste segregation. Nandiyan lahat nakasulat or nakalagay yung mga pwede nyo ilagay na basura. Kung wala, nabubulok, yung ilagay sa nabubulok. Kung hindi nabubulok, ilagay sa hindi nabubulok. Okay? Then, ito naman yung hinahanap natin lagi, ang CR. Saan ba ang CR? Ano nga ba ang CR? Comfort room. So, dapat alam natin para tayo ay aware kung saan tayo pupunta kapag tayo ay magsisita. Kasi kapag tayo ay nasa training na, hindi na tayo pwede magtanong sa trainer. Pwede naman magtanong kapag hindi busy. Okay? So, proceed tayo. So, before tayo mag-start ng ating orientation, pwede ba tumayo muna tayo lahat at manalangin muna tayo? Okay. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay, sit down.
CBT or the competency-based training. Okay, so ano nga ba ang CBT? Basahin mo nga, Genesis. Competency-based training is an approach that focuses on the competency development of the learner as a result of the training. So, pag sinabi natin competency-based training, ito yung training or yung ginagawa yung training sa training area na kung saan para kayong nagiging totoong baker or panadero. So, nagkakaroon parang role-playing. So, kung ano yung standard na binigay ni TESDA, yun ang gagawin natin. Halimbawa, kung ang binigay na standard na paggawa ng dinner roll ay ganito, dapat yun lang ang gagawin niyo. Wala na kayong ibang technique na gagawin, basta susundin natin kung ano ang standard sa TESDA. Okay? So, meron namang binibigay ang TESDA na standard, yun lang ang susundin natin. Okay? So, next. So, education and training must keep pace with technology and customer requirements. So, yun nga sabi ko kanina, susundin natin kung ano ang nasa standard. Kung ano lang yung sinabi ng TESDA, yun lang. Kung meron kang alam pa na ibang way sa paggawa ng ganyan, ng dinner roll, hayaan mo na kung ano yung alam mo. Basta yung, ang gagawin natin kung ano yung standard. Okay, para pumasa tayo sa assessment, sa national assessment. So meron tayong 7 principles of competency-based training. So una, course design based on competency standards. So, yan, sabi ko kanina, yung training na to, yung competency ng BPP ay merong nakaset na standard. Okay? Kung ano yung standard, yun at yun lang ang gagawin. Then, naka-learner-centered po ito. So, ibig sabihin, kayo ang mismong mag-aaral. Kayo ang mismong mag-ahawak. Kunwari, kayo ay mag-debate. Una, ipapakita ko muna kung paano ang tamang mag-debate. Then, after kong mag-debate, kayo naman ang mag-debate. Okay? Pagkatapos ko, nag-model na ako dito, gumawa ako ng dinner roll, then kayo naman susubok paano magawa ng dinner roll. Okay? Kailangan learner-centered. Kayo mismo ang gumagawa actual. Then, sabi pa dito, simulation of a workplace. So, ibig sabihin, para tayong nandoon sa, sa bakery. Na tayo yung panadero, then meron tayong working area na kung saan parang kamukha ng bakery. Siyempre, kapag kamukha ng bakery, kung ano yung nakalagay dun sa bakery, dun sa mga bakery shop, yun at yun din ang meron sa training area. Okay? Next, pang-apat. So, sa assessment, syempre kapag nakagawa na kayo ng bakery products, meron tayong tinatawag na collection of evidence. So, kunwari na ayos yan, nakagawa kayo lahat. Then, merong isa lang na hindi tama. Kung ano yung hindi mo tawag ito, yung core, hindi mo na perfect or na nagawa, uulitin mo yun. Para sa institutional assessment ay lahat na magagawa mo. Okay? Then, after institutional, pwede na kayo, kung competent na kayo sa institutional, doon na tayo sa national assessment. Next is, okay, so, meron tayong tinatawag na RPN or the Recognition of Prior Learning. So, pag sinabi natin RPN, ibig sabihin, iti-test ko or titignan ko or magsasagot kayo ng isang data gathering sheet na kung saan palalaman ko kung sino na yung mayroong knowledge ng pagluluto ng cake or kung ano mang tinapay. Okay? So mamaya, ibibigay ko yan sa inyo para sagutan ninyo kung lahat ba or kung meron ba dito na meron ng alam. Kung wala naman yung ibang alam, okay lang yun. Mas maganda yun kasi para matuturo ko ng maayos yung pag-debate. Okay? And training completion is based on satisfactory completion of the. Okay, so ang ating pag-debate ay meron lang po tayong 136 hours. So, yung
qualification natin, meron na tayong 136 hours para matapos yung training ngayon. So within that, dapat maging competent tayo, lahat magawa natin, lahat ng mga core competencies. Okay? So 5 lang naman ang core competencies, so malalaman nyo mamaya yung mga competencies na yun. So, may tanong ba kayo? Wala? Okay, so proceed tayo sa ating process flow. So, CBT process flow, paano ba natin siya nangyayari? So, kayo, di ba, student kayo. So, dito tayo mag-start. So, papasok ang student sa training center. Siyempre, kapag nag-enroll siya, merong orientation. Katulad dito, nag-orientation tayo. So, pinapaalam ko kung ano yung mga meron dito sa training center, o mga rules and regulations, as well as yung inyong qualification. Okay? Then, meron tayong role of trainer and trainee. So, i-discuss ko yan mamaya. Ano ba ang role ni trainer? Ano ang role ni trainee? Okay? Then, administer RPL. So, mamaya, ibibigay ko mamaya ang RPL. Ano ang ng RPL? Recognition, prior learning. Okay. Then, organized learning strategy. Ano ba ang inyong, paano ba kayo natututo? Kayo ba ay visual, auditory, kinetic, ano pa? Or actual? Mas magaling ba kayo matuto? Or mas natututo ba kayo kapag actual ang ginagawa ninyo? Or mas gusto nyo yung visual, yung pinapanood lang? Okay, so yan, malalaman natin yan. Then, pagpapasok niya, nakapag-orientation na lahat-lahat, dito naman si student, iisipin naman niya kung ano ang gusto niyang kung anong course or qualification ang pupunin niya. Okay? Then, kapag nakapili na siya, halimbawa napili niya BPP, NC2. So, meron tayong tinatawag na CDLM. Ang CDLM, yan yung module na ginagamit ng mga TESDA. Okay? Yun ang gagamitin natin para kayo ay matuto pagdating sa BPP. Okay? Then, pagkapasok dyan, nandito na ang lahat. Dyan na mag-discuss ang trainer, dyan na magde-demo, and as well as din kayo, magde-demo din kayo ng paano mag-bake. Halimbawa, dinner-roll ang ginawa ko. Then dapat makagawa din kayo ng dinner-roll. Paano ang tamang pagbasa? So, dyan yung matututunan. Paano nga ba? Sino may alam na magbasa? Anong gamit? Kamay. Saan bandang kamay? Dito. Dito. Para mas maayos. Then, mga 30 minutes or 15 minutes na pagbabasa, maganda na yun. Then, tsaka nyo natin. Then, kapag napunit na yan, hindi pa yan. Pero kapag hindi na napupunit, stretch nyo na siya, pwede na yan. Okay, then i-set nyo na yan. I-rest. Okay? So, kapag nagawa na yung lahat, nakapag-discuss, nakapag-demo, titignan naman ni instructor or ni trainer kung yung ginawa mong dinner roll ay maayos, maganda yung pagkakagawa, i-check niya, i-evaluate niya, i-assess niya. Then, i-rate naman ni student yung kanyang performance. So, meron kayong mga checklist na kung saan i-check nyo kung nagawa nyo ba yun lahat. So, kung hindi nyo nagawa yung isa, meron kayong babalikan ulit. Okay? So, dapat may i-check nyo lahat sa checklist. Okay? Then, after yan, kung yan ay satisfactory na-perform, nagawa ni student, ni trainee, magpo-proceed na siya sa institutional assessment. So, kung hindi niya nagawa, di ba mayroon na kung sinabi na hindi niya na-check yung isa, hindi niya nagawa, babalik siya ulit dito. Then, saka siya gagawa ulit ng panibago para maayos niya na yung mali niyang nagawa. Okay? Then, kapag naging yes na ulit, mag-institutional na siya. So, sa institutional, doon na yung pinaka-final demo. Kung saan titignan na ng trainer kung papasa ka na talaga sa assessment. So kapag pumasa ka na doon sa assessment, bibigyan ka ng certificate of training ng training center. So kapag
nabigyan kayo nun, ibig sabihin, pwede na kayo mag-proceed sa national assessment. Okay? So, kapag sa national assessment naman ay meron lang dalawang evaluation. Ang competent at not yet competent. So, kapag bumagsak ka, meron kang core competency na hindi nagawa, ibig sabihin, not yet competent ka. Pero kapag nagawa mo yung lahat, competent ka. So, makakatanggap ka ng national certificate. Okay? Then, pag natapos mo yung institutional, pwede ka na mag-exit ng program. Then, pwede ka na mag-proceed sa national assessment. Okay? Naintindihan? So, ngayon, as your trainer, ano nga ba yung pag-aaral? Ako ang mentor. Siyempre, taga-turo nyo. So, kung hindi tamang pagmamasa mo, ituturo kung paano ba ang tamang pagbasa. Managers of learning, counselors, so counseling. So, kunwari, nahihirapan ka sa ganito. Nahihirapan ka mag-memorize na mga recipe. So, pwede ka magtanong sa akin, ano ba yung tamang way para mag-memorize ko ito? Diba? Then, evaluator, syempre kapag nakagawa kayo ng product, i-evaluate ko kung tama kayo nagawa mo. Kunwari, dinirol, ano ko tawag doon? Pinisat tama ba ang term? Basta ginanon ko, tapos pag nasira or hindi maganda yung pagkagawa, mag-iayusin natin ano ba yung tama. Baka siguro nasobrahan sa pag-bake or nasobrahan sa pagmamasa. Okay. Learner's assistant, module planner, and role model, and also actor. So, bakit naging actor? Okay, i-demonstrate ko kung paano. Then, para tayo mga artista talaga na mukha tayo mga panadero at panadera. Okay? So, ano nga ba ang inyong mga role as trainee? So, kayo naman ay ano? Listen, makikinig. Oo, makikinig kayo kung ano ang tinuturo ng trainer. Then, titignan ninyo, take note lagi, titignan ninyo kung ano ang ginagawa ng trainer. Ilang sukat ba ang nilalagay niya? Baka naman sobra-sobra ka. Okay? Yung recipe dapat laging sinusunod. Hindi ka pwedeng mag-tansya-tansya. Wala tayong tansyameter. Okay? So, kunwari, ang estudyante naman ay meron ng alam sa pag-bake. So, kung meron na siyang alam, kunwari, siya ay baker na ng ilang taon, ang kailangan ko lang is yung kanyang COE or yung Certificate of Employment. So, kung meron siyang ganun, hindi na siya kailangan mag-proceed sa training. Pwede na siya proceed sa institutional. So, kapag institutional na, gagawa siya ng mga tinapay, kung ano mong competency na meron sa TESDA, then tsaka siya mag-proceed sa national assessment. Okay? Okay, next. So ito ang ating mga learning materials sa pag-aaral natin ng BPP. So ang information sheet, yan yung parang module. So dyan yung matututunan yung mga nakalagay, ano ba ang tamang pagsusukat, ano ang mga tools na ginagamit kapag nag-bake, nandiyan yun. Ito ang pinaka-module. Okay? Nandiyan yung malalaman lahat. Self-check, doon yung check kung meron na ba kayong alam sa ganito, sa paggawa ng nirang, sa pagmamasa. Kung meron, check nyo lang yun. Then, operation chart sheet, ito yung parang pre-test. Pre-test. So, parang pre-test. Oo. Then, job sheet, ito naman parang tawag dito, habang kayo ay gumagawa, initingnan nyo kung tama ba yung mga ginagawa nyo pagsusukat or pagmamasa or ilang oras yung i-rest, ganyan. Then ito, post-test, then performance, yun yung checklist na i-check nyo kung nagawa nyo yung lahat. Okay? So, meron tayong dalawang evaluation system, ang competent at not yet competent. So, wala tayong grades sa TESDA.
So kung bumagsak ka, ibig sabihin, not yet competent ka. Halimbawa, ang pakiramdam mo ay masama. Masama ang pakiramdam mo, baliktad. Kung masama ang pakiramdam mo, tapos nasa national assessment ka na, magiging not yet competent ka talaga doon. Pero kapag maayos naman yung kalagayan mo at nag-inarti-arti ka lang, tapos hindi mo na ituloy yung assessment, papapirmahin ka ng assessor na kung saan nakalagay doon na hindi mo magagawa yung gagawing assessment. So kapag pumirma ka doon, not yet competent ka na agad doon. So syempre, kapag tayo yung mag-assessment, make sure na maayos ang kalagayan natin, ready tayo, handa tayo. Okay? So ito naman ang ating qualification ng Pre-Basic Production NC2. So bago tayo mag-start, bago i-discuss yan, bibigyan ko muna yung data gathering instrument, self-assessment checklist, at saka yung test. Okay? Madali lang naman to. So bibigyan ko yun ng 30 minutes para sa detalye ito. Okay. Hindi naman. Huli mo to. Okay. Pasa. Pasa mo sa kanila. Pasa. Okay. Akin na. Tapos na? Okay, very good. Sige. So, bago tapusin yung araw na ito, kailangan ko muna ma-discuss yung qualification ng BPP. So, ang basic competency natin ay ito. So, nakalagay dyan yung OHSP, kung saan ano nga ba ang Occupational Health and Safety Procedure ng BPP. So, ano mga PPE ang gagamitin? Then, next is the common competency. Ayan naman ang mga gagawin ng common competencies. And last is the core competencies. So, yan ang core competencies, 5 lang yan. So, una is prepare and produce bakery products. So, gagawa tayo dyan ng tinapay, dough. So, magsisimula tayo. Gawa na kayo ng dough, doon na kayo maglalagay ng mga palaman and kung ano-ano man. Okay? Then, ito naman yung mga basic products. Ito yung mga cake, cupcakes, and so on. Dito yung tart, egg pies, and so on. Then, dito naman, petitors. Kapag nakagawa ka ng Swiss roll, itatag mo lang yung isang parte ng Swiss roll, then pwede na kayo gumawa ng petifor. Okay? So, ang petifor pala, ito ay bite-size lang siya, maliit lang. And last is present dessert. So, nagawa mo na lahat yan, i-present mo na lang. Napakita mo yung mga nagawa mo. Okay? So, bago ko tapusin ito, yung ating orientation, so nakita ko na yung inyong results. Okay? So, nakita ko dito na si Warner ay mayroon lang alam pagdating sa pag-debate. So, si Warner ay pwede siya mag-proceed sa institutional assessment. Okay? So, si Genesis, si Allison, si Sam ay wala pa masyadong alam sa pag-debate. So, mag-i-start tayo sa core competencies. Okay? So, mag-training tayo. So, may katanungan ba kayo? Bago tapusin ko? So, tatapusin ko na ang ating orientation. So, bukas, magsisimula na tayo sa ating training proper. Okay? So, goodbye everyone. Goodbye, Sir Ryan. Okay, sit down. Cut! Good morning, Sir Ryan. Okay, sit down. Okay, so, based sa ating training matrix, so nakita natin na si Warner ay may alam na. So, pwede na siya mag-proceed sa institutional. So, yung kanina nabanggit ko ay mga wala pa masyadong alam. So, start tayo sa core competencies. So, ngayon, ngayong araw na ito ay pag-aaralan natin ang pag-present and display metaphor. So, paano ba mag-present and mag-display ng metaphor? Okay? So, ito ang ating qualification, ang basic, common, and core competencies. So, ito naman ang ating learning outcomes, ang display metaphors. So, yan lang ang ating
pagpupukutan. And ang learning content is display petifor glaze. So yung glaze, paano ba tayo mag-glaze? Ano ba ang glaze? Sa tingin niyo anong glaze? Tunaw na asukal. Ano pa? Toppings. Sugar coating ha? Pag-ano? Pag-ano daw? Papakintab. Floor wax yarn. So, ang pag-glaze, parang paglalagay ng icing. Yung glaze na sinasabi nyo, yan yung parang asukal. Pero pwede rin naman yun. Okay? So, ang petifor are normally served with coffee. So, after the meal. So, yan yung maliliit na bite size Hanggang ang dessert nila. kailangan Okay? isang Isang bite lang. Isang bite. kagatan lang yan. Wala. Maliit lang yan, parang ganito. Okay? So, almond fruits, small short breads. Kapag kumari yung gumawa ka ng Swiss roll, kapag nasira mo yung Swiss roll, nag-crack, pwede mo lang gamitin yun as petifor. Okay? Then, classical display ng larger hotel. So, mostly nakalagay yan sa mga large platters. So, parang ganito. Ito yung petifor. So, nilalagay yan sa malaking lalagyan. Doon nilalagay yung mga petifor. So, ang size niyan ay parang mga 2 inches or 1 inch. Mga ganun. Then, lalagyan siya ng mga glaze, icing, pwede itong chocolate ganache, yung mga white sugar tsaka gatas, tas i-glaze lang siya, pwede yun. Then, lalagyan ng mga design para mas attractive siya tingnan. So, kung simple lang gagawin natin, pwede naman icing lang, then sprinkles, ganun lang. Or mga dinurong na biscuit. Or yung mga Oreo, mga ganyan. Or mga nips. So, not well displayed. So, kahit hindi yan maayos yung pagkaka-display, basta maganda tingnan, okay na yun. Then, sufficient space, hindi naman kailangan ng malaking space para ilagay yung mga petifor. Okay. Next. So, paano ba mag-design ng petifor? Kung makikita ninyo dito sa pictures, parang simple lang siya. Parang ano to, sugar na, white powdered sugar na nilagyan ng gatas, then inanuhan lang siya, tawag dito, i-glaze lang siya, then nilagyan ng mga design, nilagyan ng limes, or flowers, or kung ano-ano mga pwede nilagay. Di ba meron tayong mga nabibiling mga pang-design sa mga bakery shops, ano sa tawag doon, bake shop, basta mga dun sa bakery na yung mga baked products, nandoon, mabibili ito. Then, pwede natin lagyan ng cupcake lining or cupcake paper para mas lalong gumanda or madaling kunin yung mga petifor. Kasi ang petifor, di ba kumari, icing yan. Malagkit pag ginawakan yun. So, mas maganda kung merong kanya-kanyang cupcake lining. Okay? So, meron akong video presentation pagdating sa pag-glaze or pag-present and pag-store ng petifor. So, panoorin natin. So, hindi siya nag-play. So, mamaya, papanoorin na lang natin. Okay? So, proceed tayo sa ating... Okay. So, may bibigay ako sa inyo information sheet. Okay. So, sa information sheet, doon yung makikita ulit yung mga didiscuss ko. Okay. Makipasa. Okay. So, bibigyan ko kayo ng 30 minutes para sagutan nyo yung self-check, task sheet, and performance criteria checklist. So, pagkatapos doon, ano na, okay na? Tapos na kayo? Okay, sige, pass your paper. Okay, so thank you so much. Tapos na kayo magsagot, di ba? So ngayon, i-demo ko naman paano mag-glaze. Okay? So
syempre, kailangan natin ng magsuot ng PPE. Ano ang PPE? Okay. So, una, gagamit tayo ng apron at saka okay. So, dito muna siya. Ganyan, salado ko na. Then, okay. So, na-PPE na ako. Okay. So, ano ang mga gamitin natin? So, halimbawa, ito, gagawin natin siyang cake. Okay. Then, meron tayong kunwaring icing. Okay? Okay, sige. Then, meron tayong spatula. So, gagamitin natin yan. So, ito yung icing. Ito naman ang ating 24. Okay? So, 24 to malaki lang siya kasi demo lang naman natin. So, nagamit tayo nito. Icing. O, paikutan natin. So, yan. Yan. Then, gamitan natin ng spatula para maging maging flat or maging smooth yung kanyang surface. Yan. Tapos yan. Siyempre, kapag ikaw ay nag-a-icing, dapat hindi ka nagsasalita. Para away mo. Pupunta doon. Okay? Yan. Okay. Okay. Diba? Maganda. Diba? Then, saka natin lalagyan ng mga designs. Sprinkles or kung ano-ano. Okay? So, sino gustong mag-demo? Alison, parang gusto ni Alison. Yung Alison. Sutin mo to. Bagay. Bakery ka na lang. Pandesal ka lang. Halagang 20. Okay, sige Alison. So, paano mo mag-demo? Siyempre, kailangan ng icing. Ay, ito ba eh? Magaling siya. Okay. Diba? Okay. So, dahil tapos na tayo mag-demo, so bukas, ang gagawin na natin yung institutional assessment. Okay? So, goodbye class. Goodbye, Sir Dami. Okay. Good morning, Sir Dami. Na-play mo? Again. Ulit. Good morning, Sir Dami. Okay, okay, so based dun sa ating training, so si Warner ay magpapasinda sa institutional assessment. So kayo lahat ay sasabay din kay Warner. So based sa ating training matrix, so ito ang gagawin natin ngayong araw. So ibibigay ko muna sa inyo ang specific instruction. So ano ba ang mga gawin natin? Pasa-pasa nyo sa kanila. Okay? So ngayong araw, mag-make tayo ng dinner roll, Swiss roll, tart, and yung petit four. Then after yan, saka natin i-represent. Okay? So bibigyan ko kayo ng 1 oras para tayo ay mag-written exam. Then 3 hours para naman mag-demonstration ng pag-debate. Okay? So, kaya natin yan. Kaya ba? Kaya po. Okay, kaya natin yan. So, Warner, sige nga. I-present mo dito yung mga gawa mo ni Kay. Ikaw, lagay mo dito. Sige, patingin ako. Dana lang ka. Patingin. Okay. Good. Okay, so tatanungin kita. Anong pinagkaiba ng butter at saka margarine? Texture. Ano pa? Okay, very good. Tama yun. Ang pinagkaiba ng butter at saka ng margarine, ang margarine ay vegetable oil and then yung butter ay mga dairy products. Okay, very good ka. So, based sa mga nagawa mo, okay naman lahat. So, ikaw ay competent. Okay. And then, Alison,
Okay, so, based sa mga ginawa mo, so tatanungin muna kita, ano naman ang pinagkaiba ng extract tsaka labor? Okay. Ang galing! Very good. So, ang pinagkaiba ng extract tsaka ng flavor, ang flavor artificial, while ang extract ay natural. Okay? So, based dyan sa mga nagawa mo, meron ka lang hindi nagawa na petit four. So, wala kang 9%. So, yan ay magiging not yet competent. Okay? So, pwede ka naman bumalik para i-gawin ulit yung petit four. So, pwede kang magawa ng petit four para may present siya. Okay? 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 So, tapos na tayo sa ating assessment. So, meron isa sa atin na hindi nakapasa. So, ano ang gagawin kapag hindi nakapasa? Ulit. So, uulit lang siya paano gumawa ng petit four kung yun ang kanyang naibagsak. Okay? So, dito sa ating progress chart, isi-check ko na si Allison ay dito lang siya nag-perform yung petit four, hindi niya nagawa, hindi ko siya lalagyan ng check. And yung remarks niya ay not yet competent. While si Warner, lahat niya nagawa, isi-check ko na yun lahat, yan ay siya ay magiging competent. Okay? Okay, congratulations Warner. Palakpakan natin si Warner. Okay, si Warner, pwede siya mag-proceed sa ating national assessment. Okay? So, bago tayo umalis, Warner and Allison, pakisagutan muna ang ating training session, evaluation form para i-assess nyo kung yung mga tinuro ko ay tama lahat or ano sa tingin ninyo. Okay. Okay, sige. Okay, tapos na? Okay, thank you so much. Okay, so pasalamatan muna natin ang mga ating mga training, yung pumasa sa ating institutional assessment. Then, pag-igihan, lalo na sa national assessment kasi yun na yung magbibigay sa inyo ng national certificate. Okay? So, congratulations, Warner. Okay, so